Ito na ang The God of High School Chapter 126. Hello mga ka-T-Recap, don't forget to leave a like and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago pa natin video. Let's go, simulan na natin. Nagsisimula ang eksena kay Jean Mori, na tila ba siya ay nagtataka na para bang may nakikita siya sa baba ng sinasakyan nilang dragon na tila ba isang bayan. At ito pala ang Country of Or ang natatanaw ni Mori sa mula sa taas. Manghang-mangha siya na nakikita dahil ang bayan na yun ay tila ba ay nasa loob ng isang buko ng bayan. Samantala sa ibaba ay may isang maliit na unggoy ang nakakita sa sinasakyang dragon nila Mori, at ang batang unggoy ay manghang-mangha sa nakikita. Samtala ang mga gwadiyang unggoy ay itintaas ang seguridad ng pagbabantay. Sabi ng isang guardia ay may papasok sa ating bayan na hindi kilala, maganda kayo ng isang pag-atake, at inulunsad ang isang atake na tumama sa sinasakyang dragon nila Mori. Sapol sa mukha ang dragon at sila Mori ay tila ba nagulat nang may umatake sa kanila. Ang dragon na tinamaan ng atake sa mukha ay umiiyak sa sobrang sakit ng katama. At habang siya ay umiiyak, hindi niya namalayan na nahulog na pala sa ere ang grupo ni Jean Mori, Han Dewi, at Yumira. Takot na takot sila habang nahuhulog. Si Yumira ay pinalabs niya ang kanyang borrowed power na si Thomas na isang pulang kabayo. At sinalo niya sila. Yumira kitang-kita na hirap niyang sinalo sila. Napapaiyak na lang sa sobrang bigat si Thomas. Habang patuloy na lalaglag parent sila Mori kasama si Thomas ay may naisip si Han Dewi. Ginamit niya ang isa sa kanyang abilid sa borrowed power na Hetae ability Bubble Bubble, binalutan ng isang bula sila Mori, Mira, at Han Dewi upang ligtas silang makababa galing sa pagkakahulog. Habang bumababa na ang bula na ginawa ni Han Dewi ay hindi inaasahang natusok ng isang matulis na bagay ang bula na ginawa ni Han Dewi sa isang puno. At hindi na kinaya pa ng bula ito ay pumutok na, nahulog sila Mori sa lupa at natabunan ng mga puno sila. Pagkababa ay inaaway pa ni Yumira si Han Dewi kasi bakit daw ginamit niya ang sobrang daming power nung nakipaglaban sa mga pari, at sabi namin ni Han Dewi ay pasensya na kung ganun na nga. Habang nag-aaway sila ay may lumapit na isang maliit na unggoy sa kanila at nagtataka si Mori na sinabi ng bata na kayo ba yung kaninang nasa itaas na sakay-sakay ng dragon na lumilupad. At pinag-uusisa ng bata sila Mori, at si Mori naman ay nagagalit, sabi niya ay ilayo mo ang kamay mo sakin Ham. Ang batang unggoy ay inaalis ang mga kahoy na nakadagan kila Mori. Hirap na hirap ang batang unggoy na alisin ang mga kahoy. Habang inaalis ng batang unggoy ay hindi niya napansin may papalapit na isang tigre na papalapit sa kanila. Ito ay isang Mount Hago tiger. Sabi ni Mori, tignan mo. At habang itintaas pa din ng batang unggoy ang kahoy ay umatungal na ang tigre sa likudan niya ay siyang nagulat sa pag-ungol nito. At bigla naging seryoso ang batang unggoy at tumahimik ang lahat habang ang tigre ay parang pusa na natakot at tumakbo papalayo na sa kanila. At nang natagal na ng batang unggoy ang mga kahoy na nakadagan kil Mori ay nakahiga na ng maluwag sila Mori. Hinawakan ng batang unggoy ang kamay ni Han Dewi habang tuwang-tuwa siya na hawak-hawak ito ay sinabi ni Han Dewi na bitawan na niya kamay niya, at nagpakilala ang batang unggoy na siya si Choryu-ryu, na humihiling kila Mori na turuan din daw siya lumipad katulad nila. At nagtataka sila Mori, sa langit ay lumipad. At sabi ni Choryu-ryu, oo, lumipad sa langit. Kasabay nun nakita niya din daw ang paggamit nila ng bubble jutsu, at sabi nila ay oo, parang ganun na nga, at dagdag pa ni Mori na chariot naman ginamit nila upang makalipad at gumamit ng water jutsu na sinasabi mo, gusto mo bang matuto gumamit nun? Tanong ni Mori, kasabay nun napansin na pao daw matuto ng martial arts ang batang unggoy. Sabi ni Jean Mori, nagtatakang tanong ang batang unggoy na martial arts. Tandang pananong, ito ba ay ang original scene of fighting? Nagtatakang tanong ni Jean Mori na original scene of fighting, ano yun? At ipinaliwanag ng batang unggoy na ang original scene of fighting ay isang uri ng fighting style. Kasabay nun pinaliwag niya din na ang ibang unggoy sa ibang lugar, ang mga unggoy ay nagwawala at tila walang control sa sarili, at dahil sa pagiging ganun ng kanilang mga ugali ay hinamon nila ang mga gods at naputol ang pagseselite niya, at pabirong sinabi na isa lang ito sa aming malagim na nakaraan ng aming lugar, kaya huwag kayong mag-alala at makikita natin na sila Mori ay nakikinig sa kwento ng maigi.
At habang may kinukuha ang batang unggoy sa kanyang bag na tila isang maalang gamit, ito pala ay isang scroll na tila tuwang-tuwa siya na ipakita kila Mori at humihingi ng pahintulot na turuan siya na makalipad, ngutit sabi ni Handewi na upang makalipad ay kailangan mong matutong gumamit ng chariot. Kasabay nun nabanggit ni Yumira na hindi lang basta-basta matutunan ang paggamit ng chariot sa scroll na ito. At nabanggit din ni Handewi na hindi na din mo iyon kailangan matutunan pa. At sumingit si Mori na bagay na lang sayo ang hand-to-hand combat, na mas maganda yun una mong matutunan kisa sa chariot o sa paglipad sa langit, at pag natutunan mo yun mas madali na lang sayo ang mga gusto mong gawin. Napatingin sa kanya ang batang unggoy at sinabi, "Ha? Ano ba ang iyong abilities? Mukhang wala ka naman abilities nalalaglag ka nga sa lupa," sabi niya kay Mori. At napatahimik si Jean Mori at tumawa haha, habang mayabang na tunaw ng pagsasalita ni Mori na siya ang Monkey King ay hindi na pala nakikinig si Choryu. Kinuha niya sila Handewi at Yumira upang turuan na siya bilang may naalala siya na ang araw na ito ay ang araw ng birthday ng kanilang hari na si King Muho at late na siya sa pagdiriwang ng selebrasyon. At nagtatakang tanong ni Mori na sino si King Muho. Naglipat ang eksena sa Or Country Mount Huagua City Square. Makikita natin napakataas ng isang building sa gitna ng city at may mga lumilipad na mga sasakyan sa itaas ng nga gusali, at ating mga bita ay makikita natin na sa City Square na, at si Mira ay paabi ng hindi ganito ang aking inaasahang lugar. At sabi naman ni Handewi na napakasibilisado naman ng lugar na ito, at si Choryu ay tuwang-tuwa na sinabi sa kapwa niya unggoy na sila Mori daw ay galing sa langit at gusto tayo makita. Habang nag-uusap ang lahat, si Jean Mori ay tahimik lang habang pinagmamasdan ang City Square at ang mga gusali, at may parang naalala siya sa nakaraan. Naputol ang kanyang pag-iisip nang sinabi ni Choryu na may naamoy siya, at sabi naman ni Mori na parang familiar ang amoy. Napatigil siya sa pagsisalita nang may narinig silang maingay na sumisigaw ng King Muho, "King Muho, Monkey King." At napatigil si Mo at napatanong si Mori, "King Muho?" At makikita natin sa isang water screen ang figure ni King Muho, at paulit-ulit na sinisigaw ng mga unggoy ang King Muho, "King Muho, Monkey King." At biglang nagsalita si King Muho, "Mga mamayan ng Mount Huagua, na ako ay matagal na naglilingkod sa inyo bilang hari, mga kapwa ko unggoy." At nagbalik ang eksena sa mga unggoy na nakikinig sa water screen, at sabi ng isa ay, "Sobrang humble mo talaga, King Muho." At nagpupugay sila. Makikita natin ang mga matatandang unggoy na nag-uusap patungkol sa niya. Ang sabi nila ay hindi rebellion ang nangyari kundi ay isang revolution sa naging war. Bumalik ang eksena kay King Muho, fake Monkey King, na may ipakikilala siyang dalawa mandirigman na mag-protect sa kastilyo. Ito ay sina Wujin at Tochi. Sinabi ni King Muho na ipakita mo ang iyong lakas, Tochi, at ito ay ipinakita niya. Ang dalang kawayan ay nasira sa isang simpleng galaw. Si Mori na nanunood sa water screen ay tahimik lang. Sumunod naman na nagpakita ng lakas ay si Wujin. Si Wujin ay nag-ipon ng isang air pressure na nagwasak sa mga kawayan na nakapaligid sa kanya. Mga mamamayan ay tuwang-tuwa at manghang-mangha sa nakita nila, at ang tatlo nating bida ay nag-uusap sa likod ng mga mamayan. "Ha? Kakamangha na yun," sabi nila. At bumalik tayo sa eksena kila King Muho. Tumayo si King Muho, "Bilang kaarawan ko at pagdiriwang ay bibigyan ko kayong dalawa ng isang seremonyang ritual." Ang ating mga bida ay napatahimik habang pinagmamasdan nila si King Muho. Si King Muho ay nagpaalala na medyo masakit ang gagawin niyang laglagay ng tanda ng kanilang pagiging bagong mandirigma, at sabi ni Tochi na, "Kinalulugod ko naman, aking hari, walang problema." Tahimik ang lahat. Makikita natin tapos na paglalagay ng tanda sa pagiging mandirigma ng kastilyo. Si Choryu ay napananga sa nakita, at sabi ni Mira, "Yun ba ay isang golden headband?" At biglang nagsisigawan na ang mga unggoy sa paligid na, "Mabuhay ang ating hari, mabuhay, mabuhay!" At ang mga bida natin at nakatayo lang habang nakatingin sa kanila, at si Mori ay may napansin bigla kay King Muho. Ito ay ang bottle of Jacandezong na hinahanap nila kay fake Monkey King pala. Biglang nagsisalita ang mga ibang unggoy na nagsasabi ng hindi naman ganun ito kahalaga na balita, at nang bubulungan sila na si King Muho naman daw ang nag-alis ng original scene of fighting. At biglang nagtaas ng daliri si King Muho at may tinuturo si Choryu na siya daw ang gumamit ng lumilipad na bagay sa kalangitan, at biglang nagbago ang mga kapwa unggoy niya. Halatang galit na galit sila habang binibilang nila ang atensyon nila kay Choryu. "Ikaw ang lumabag sa ating batas," sabi ni King Muho. At sabi naman ng mga mamayang unggoy, "Ikaw bata ka, ikaw ang lumabag sa ating batas." Galit na galit silang tumititig kay Choryu at sinisisi nila siya at handang saktan si Choryu.
Ngutit si Mori ay nilabas na ang kanyang staff hawak-hawak ng mahigpit ito, at tumayo sa harapan ng mga mamayang galit na galit at sinabi niya hindi magiging madali ang iyong nais fake Monkey King Muho dadaan mo na sila sakin bago niyo saktan si Choryu, at sinabi ni Jin Mori na extend Rui Jingo. Dito nagtatapos ang chapter 126 ng The God of High School mga ka-T-Recap sana nagustuhan niyo ang ating recap. Kung nagustuhan mo ang mga video na ito ka-T-Recap, don't forget to leave a like and subscribe, at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago pa natin mga video. Salamat at maasim na araw!